Nakaranas muli ng ashfall mula sa Bulkang Mayon ng ilang bayan sa Albay kahapon. Nagkulay gray ang langit sa bayan ng Kamalig dahil sa kapal ng abo. Kumalat ang abo dahil sa malakas na hangin at nabalot ng abo ang ilang pananim na petchay at dahon ng gabi. Nabigyan ng mga face mask ang lokal na pamahalaan sa mga residente. Nagsagawa rin ng flushing ang mga bumbero. Sa PBOX, apektado rin ng ashfall ang bayan ng Ginubatan. At nangyaring ashfall kasunod ng pinakamalaking paglabas ng uson o pyroclastic density current pasado alas 10:30 ng umaga kahapon. Sabi ng PBOX, isa lang yan sa 12 sunod-sunod na pagbuga ng uson kahapon. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Pahirapan ang pagdaan sa ilang kalsada sa Sorsogon dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan. Sa bayan ng Santa Magdalena, umabot na sa kalsada ang tubig mula sa spillway. Ang malakas na ulan ay dulot ng shear line ayon sa Pag-asa. Ganyan din ang naranasan sa bayan ng Bulan. Nahirapan sa pagtawid ang mga motorista dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ilang puno rin ang nabuwal dahil sa malakas na hangin. Dahil sa masamang panahon, pinag-iingat ang mga sasakyang pandagat na bumibiyahe sa eastern coast ng Sorsogon. Nagmistulan namang ilog ang ilang kalsada sa Victoria Oriental, Mindoro dahil sa ulang dala ng hanging amihan. Nagdulot yan ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Gutter deep na bahari ng naranasan sa isang kalsada sa bayan ng Nauhan. Sa Socorro naman, maraming bahay ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Tumaas din ang antas ng tubig sa ilog doon. Walang naiulat na nasawi o sugatan sa pagbaha. Pagbobotohan na sa plenaryo sa Kamara kung uusad pa o hindi na ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Patay na ang impeachment proceedings sa House Committee on Justice matapos pagtibayin ng komite na insufficient in substance ang mga ito. May unang balita si Jonathan Andal. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. 39 na kongresistang miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor sa committee report na nagsasabing insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nanindigan ng Justice Committee na hindi sufficient in substance, ang De Jesus at Masa et al. Complaint ay pinagtibay na din na i-dismiss itong dalawang impeachment complaint na ito laban sa ating Pangulo. 4 naman ang tumutol sa committee report. Well, I voted no because I think there's a misapplication of Section 5, Rule 3. The committee effectively conducted a mini trial. Denial of due process, serious allegations were dismissed without hearing. This is textbook grave abuse of discretion, and I think there's a sufficient grounds to raise it under Rule 65. Before the Supreme Court. Sabi pa ng ilan sa kanila, kulang ang report. Hindi raw kasi isinama ang aligasyong nag-deliver umano ng 8 bilyong piso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kay Pangulong Bongbong Marcos na patunay raw na guilty ang Pangulo sa betrayal of public trust. It is cited in the complaint that Yusek Bernardo delivered 8 billion pesos in kickbacks for the President. No, hindi po sinabing to the President but for the President. Bagay na kinontra ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. There is nothing in the statements of Yusek Bernardo which directly links the President to any of the allegations. Isang resolusyon ang ipinasa na sa Committee on Rules para mapagbotohan sa plenaryo ang pagbasura sa impeachment complaint. Sa ilalim ng House Rules on Impeachment, kailangan lamang ng botong 1/3 ng Kamara o 105 na boto para tanggihan at baliktarin ang committee report. Kapag nangyari ito, tuloy ang impeachment at kailangan gumawa agad ng House Committee on Justice ng Articles of Impeachment. Pero kung bigo ang mga nagsusulong ng impeachment na makakuha ng 105 na boto, patay na talaga ang impeachment complaint. Kailangan nang maghintay ng 1 taon bago muling makapag-initiate ng impeachment complaint laban sa Pangulo alinsunod sa 1-year bar rule sa saligang batas. That initiation is completed when you refer it to the Justice Committee, no? So kung kailan na-refer ito sa Justice Committee, maglalaps ito January 26 of 2027, which means January 27,
of 2027, wala nang existing na 1-year prohibition period. Umaasa po ang Pangulo na kahit na po ang sinasabing impeachment ay isang political tool, umaasa po siya na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay maaayon lamang kung anong ebidensya na naipakita at naging discussion sa Committee on Justice. At ang Pangulo po mismo, sa sarili niya, kumpiyansa siya na wala po siyang ginawang anumang impeachable offense. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Mga pare, madre at grupo ng mga abogado ang tumayong complainant sa pangatlong impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Isa rin sila sa mga grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Duterte noong December 2024. Pero na-archive ang kanilang reklamo nang maghain ng sariling complaint ang 1/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara noong Pebrero ng nakaraang taon. Pareho pa rin ang grounds for impeachment na isinusulong nila laban sa bise. Culpable violations of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Nakabase ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd, pagkontrata sa isang gunman para umano'y ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker, hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang salin at pagsusulong ng political destabilization at sedisyon. Kasama sa mga ebidensya ng reklamong ito ang testimonya ng mga tauhan ng OVP at DepEd sa mga nagdaang House hearing, gayon din ang affidavit ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Inihambing ng grupo ang pananagutan ni Duterte sa kaso ng isang public school principal na nahatulang makulong ng 11 taon dahil sa pagnanakaw ng 5,000 piso. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not one, not two, but 612,500,000 pesos? Do we give the Vice President a free pass just because she has a famous family name? How do we talk to our kids? We can send somebody for pocketing 5,000 pesos to jail for 11 years. We are saying to our kids, to our children, it's not right to steal, it's not right to lie, magnakaw at magsinungaling. Si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang nag-endorso ng reklamong ito. Ayon kay De Lima, lumapit sa kanya ang grupo kamakailan para hilingin na i-endorso niya ang impeachment complaint. Kasama rin si De Lima sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint na inihain naman ng iba't ibang civil groups. Ang mga grounds po hindi po nalalayo doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi rin po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds ginamit ng more than 1/3 of the House of Representatives last year in endorsing and transmitting in adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say. Inaasahan naman na raw ng kampo ni Vice President Duterte ang paghahain ng panibagong reklamo na ito. Wala na rin daw silang maidadagdag sa komentong inilabas nila noong nakaraang linggo. Patuloy ang kanilang pagmomonitor sa development ng mga reklamo at sasagot sa pamamagitan ng angkop na proseso. Ang naunang 2 impeachment complaint laban kay Duterte na itransmit na sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.